Bagong reaction video habang tayo ay nag-aalmusal papasok sa trabaho. Nag-aalmusal bago pumasok sa trabaho. Ang almusal ko ay hotdog at saka tinapay at itlog. Yes, tas kape. Siyempre, hindi mawala. Grabe ang oras. Ang bilis. Pero gagawa tayo ng kahit isa lang reaction video. Ito siya, sabi niya. Now, I understand kung bakit may mga eldest daughters na kahit sobrang hirap ng buhay ay nag-aasawa pa rin. Ang tagal, tanong sa isip ko, na i-judge ko pa sila na parang mas pinahirap lang nila ang buhay nila. Para tumakas na along the way, nakahanap silang kakampi. Nakakita sila ng daan, nakuha nila ang love, consideration at peace na wala sa bahay. And as an eldest daughter, I'm asking God, ano kayang feeling kapag may kakampi, kapag may sasalo? Will this type of escape work for me? Itong masasabi ko sa iyo, hindi. Kaya akala ng iba na kapag sila ay nag-asawa, makakatakas na sila sa gusto nilang takasan sa buhay, kagaya ng pagtulong sa magulang nila dahil nga ipinasa sa kanila yung responsibilidad, di ba? Hindi. Alam mo, ang gawin mo, huwag ka mag-asawa para matakasan mo yung hirap ng buhay ng sitwasyon ninyo. Ang gawin mo is, ang tulungan mo yung sarili mo. Kung ano yung mga kinakailangan mo sa buhay, yun ang bunuin mo sa sarili mo. Dahil yun ang mas kailangan mo. Kung kailangan mo mag-aral, mag-aral ka. Makatapos ng pag-aaral, mag-aral ka. Kung kinakailangan mo na magtrabaho, pag nakatapos ka na ng pag-aaral, mag-trabaho ka. Kung kinakailangan mong mag-ipon, mag-ipon ka dahil yan ang kailangan mo sa buhay. Ang pera mo, yan ang tutulong sa iyo, ang pera. Yan ang tutulong sa iyo para mabuhay ka, para masustentuhan ang pamumuhay, para maibigay sa iyo ang lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay, at para makatulong ka rin kung gusto mong tumulong, di ba? Yun. Sa pamilya mo, kung gusto mo at hindi ka nahihirapan, kung wala kang anxiety, that's good. Pero kung meron, yun ang mahirap. Yun. Ano pa? Pero ang pag-aasawa ay hindi yan kasiguraduhan na ikaw ay makakahanap ng kakampi. Minsan at kadalasan, ang pag-aasawa ay isa pang mitsa ng lalong paghihirap ng buhay. Bakit? Lalo na kung ang mga papangasawa mo ay mahirap din, wala dang pera, wala ding sinabi sa buhay, tapos marami ding dalang anak, okay? Tapos ikaw ay may mga dala ding anak. Ang gagawin nyo is ipag-combine nyo lang ang mga problema nyo sa buhay. Hindi nyo siya i-minus, i-multiply nyo lang siya, okay? At i-divide nyo pa sa mas marami pang problema, or i-multiply nyo pa sa mas marami pang problema. So, hindi yan makakatulong. So, sa halip na matakasan mo ang problema ang kinakaharap mo, mas lalong madadagdagan ang mga problema mo sa buhay. Nagets mo na? Okay. Sabi ng ibang mga babae, mag-aasawa ako kasi wala akong kakampi, wala akong sasandalan. Sino matatakbuhan ko? Wala akong mga magulang. Di mag-asawa na lang. Kapalagay mo yung asawa mo, matatakbuhan mo. Magiging kakampi mo, magiging sandalan mo. Paano wala din pera yun? O di mo masasandalan yun. Dahil lang kailangan mo ng matitirhan, hindi maghanap ka ng trabaho. Yung merong stay-in na trabaho para meron kang matitirhan. Kasi punin mo yung kinikita mo para makabili ka ng sarili mong bahay, yun ang gawin mo. O kaya, para makaupa ka ng sarili mong bahay, maghanap ka ng trabaho, yung trabaho mo magsusustain sa iyo, doon manggagaling ang pera para masustentuhan ang mga pangangailangan mo. O edi yun, unti-unti ay may isaayos ang buhay mo kapag ganun ang ginawa mo. Pero sabi ko sa iyo, pag ikaw ay nag-asawa, hindi totoo yan na matatakasan mo ang problema mo sa buhay, matatakasan mo yung mga magulang na tinatakasan mo dahil binigyan ka ng responsibilidad sa buhay. Hindi mo sila matatakasan. Lalo na, tapos ang makukuha mong asawa ay yung, Diyos ko po, hindi ka rin bibigyan ng pera, pahihirapan ka pa. Hindi ka rin bibigyan ng pera, ikaw pa ang gustong magbigay ng pera. So, yun ang mas mahirap. Naku, sabi ko sa inyo. Kaya mas lalo mong pinahirap ang buhay mo. Asong lalaki,
Di ba nga, madaming anak. So, problema ka din kasi sa halip na sa'yo lang kinikita ng asawa mo or sa'yo lang bibigay sa mga anak mo, eh syempre doon din sa mga anak niya bibigay. May mga anak kasi siyang nauna, di ba? So yun, bibigay din siya doon. Lalo na't maliliit pa yung mga anak niya. Kaya, be wise, ang sarili mong unahin mo. Ang sarili mo ang punuan mo ng pera. Ang sarili mo ang punuan mo ng mga pangangailangan sa buhay. Magtrabaho, mag-aral kung kinakailangan. And then, ang trabaho ay nasa pera. Doon manggagaling ang pera mong pangsustento sa pamumuhay mo. Ipunin ang perang kinikita. Kahit paunti-unti yan, ipunin over the years, over the time, lalaki yan. At yan pa rin ang makakatulong sa iyong pamumuhay. Okay? Bumili nga pala ako ng luggage bag kahapon dahil kailangan ko ng luggage bag. Dahil wala akong maliit na luggage bag. So ito, bumili ako maliit lang siya dahil pang ilang araw lang naman na bakasyon. Yes, ito siya. Nabili ko siya ng nasa $69 lang. Sayang nga hindi ko nagamit yung 10% employee off ko kasi na-expired na kahapon. Kaya hindi ko rin nagamit. Sayang. So yan ang ganda niya, oh. Mura. Mura na. Ito yung pangalawang luggage bag na nabili ko sa buong buhay ko. Pero yun mo, sa loob ng 20 years, 2 beses pa lang ako nakabili ng luggage bag. Yes, ito pa lang. So, maliit lang siya, perfect siya. Sandali, mapakita ko sa inyo. Very, very light. Di na ako. Mag-impake na ako baka pagkatapos ng bukas. Dahil meron pa namang time. Yes, mahaba ang aking vacation this time, 4 na araw. Pero ang alis namin is ano pa? 1, 2, 3. Sa 3 pa ang alis namin. So yun, makapag-impake pa ako. Alright, so papasok na akong bibihis lang ako. Magkapalit ako ng aking uniform. Yes, para pumasok na ng oras na. Grabe, 7:06 na. Alright.